Ah, isang mahalagang paksa yung atin pong pag-uusapan sa araw na ito at karamihan sa atin foreign itong statement na ito. Okay, so ano po ba itong covenant of redemption o yung tinatawag natin na pactum salutis? Alam niyo mga kapatid, tayo madalas natin na ma-discuss yung mga covenant ng Diyos sa tao. Meron yung covenant ng Diyos kay Abraham, covenant ng Diyos kay Noah, covenant ng Diyos kay Abraham, kay Moses, kay David, at saka yung new covenant na tinatawag. So, pero alam niyo mga kapatid, yung lahat ng mga covenants na ito ay yung covenant ng Diyos sa tao. Okay? At through that covenant na yan, doon lang makikita ninyo yung tinatawag na mga promises ng Diyos sa tao. At through that covenant, doon tayo nagkaroon ng kaugnayan sa Diyos. Legal ang Diyos no? Na hindi siya yung para bang basta inadapt ka na lang ng Panginoon. Lahat ng actions ni God pertaining to us, mula nung creation hanggang sa redemption natin, lahat ng iyon ay naka-state sa kanyang covenant. Lahat ng pag-asa natin ay nakapaloob doon sa covenant na yon. Kaya hindi mo po pwedeng sabihin na, basta naniniwala ko sa kanya, siya yung tatay ko. No. Doon sa may covenant lang yon, doon lang nangako si God sa lahat ng saklaw ng covenant na yon. Doon lang nangangako si God that I will be your God and you will be my people. So it means that lahat ng hindi saklaw ng kanyang covenant ay walang hope, walang God, walang aasahan sa Panginoon whatsoever. Okay? So, yun po ang ibig sabihin ng covenant. Pero mga kapatid, yung ating pong pag-uusapan ngayon, na covenant of redemption, hindi po ito yung covenant ng Diyos sa tao. Ito po ay covenant that exists within the triune God. Before the foundation of the world. Wala pa sila Adan. Hindi pa nag-exist ang earth. Dito nagmula ang lahat ng bagay. Ito yung pinaka-agreement ng Trinity God. Dito na-set up yung eternal plan ng Diyos para sa redemption natin. Ang Diyos hindi po siya nanguhula. Lahat it was planned long time before the creation was made. Kay God, walang plan B, walang plan C. Yung kanyang plano is from eternity to eternity, from everlasting to everlasting. Ngayon, lahat ng covenant na nasabi ko sa inyo, yung covenant ng Diyos sa tao, kay Noah, kay Abraham, kay Moses, lahat ng iyon capsulated in one statement, which is the covenant of grace. Covenant of grace yun. Habag lang ng Diyos na ang Diyos na makapangyarihan na lumalang ng langit at lupa ay nakipag-deal sa tao. Yung covenant, alam nyo, ano yan one-sided ang benefits niyan. Wala namang benefit si God dyan Ang lahat ng benefit is one-sided sa atin lang na mga hinirang through the covenant. Sad to say, karamihan sa mga churches ngayon, hindi na gaano tinuturing covenant. I don't know why. Maybe ignorant yung pastor about the covenant, or maybe meron siyang maling theology about our relationship with God. You cannot escape the covenant. Magpahanggang ngayon, yung tinatawag nating covenant. Dahil doon sa covenant na yun, kaya tayo may kaugnayan sa Panginoon. Kaya tayo naging tagapagmana ng Diyos. You cannot escape it. You cannot ignore it. Kasi iyon yung pinaka-agreement na ginawa ng Diyos sa tao. Covenant.
Kaya tayo nagpapartake ng Lord's Supper. Kaya natin dinadala yung mga anak natin into baptism. Lahat ng iyan ay terms of the covenant. Kaya nakapagtataka, bakit ganon? Itong mga modern theologians, totally, they ignored the covenant. Amen? So, importante yon. So, itong covenant of grace na pinag-uusapan natin, ito ay enactment. Ito na yung pagsasakatuparan ng covenant of redemption na parang ito yung pinaka-blueprint ng lahat ng covenant. The mother of all covenants. Amen? Dito ay in-establish through the eternal counsel ng Panginoon kung papaano niya hahanguin ang tao sa kasalanan. Therefore, alam na ng Diyos right from the very beginning na magfo-fall ang tao kasi ikinasa niya na eh. Ikinasa niya na at mamaya makikita niyo sa mga scriptures. Kaya nga, hindi kayo napapansin kayo mga nagbabasa ng Bible. Bakit nakasulat doon, Christ was slain before the foundation of the world? Nung ako'y bago pa lamang akong reader ng Bible na-notice ko yung verse na yun, Christ. Di ba si Christ ay na-crucify lang nung 2,000 years ago? Pati hindi ganyan sinasabi ng Bible. Ang sinasabi ng Bible, He was slain before the foundation of the world. Ibig sabihin, naitalaga na yon. Long time before the world began. Bakit mahalaga itong pag-usapan natin? Para ma-appreciate natin kung gaano kalaki yung blessings na tinanggap natin through the covenant through Christ. Na sometimes nagiging trivial na lang sa atin yung salvation na ito. Hindi na natin nakikita kung gaano yung magnitude, yung laki ng pag-ibig na iniukol ng Diyos sa atin. So ngayon, it is the very heart of all covenants God made for man. Okay? So, importante ito sapagkat dito natin maintindihan na si God, yung kanyang foreknowledge is from everlasting to everlasting. Si God, hindi siya nanguhula. It was planned. Kaya nga, kayong mga Bible reader, hindi ba kayo nagtataka? Nung ginawa ni God ang langit at lupa, right from the very beginning, na hindi lang tree of life yung nasa midst ng Garden of Eden. Pati yung tree of knowledge of good and evil. Pati si Satan nandoon. Noong nung bago pa lang na hindi ko pa naintindihan talaga yung gospel Bakit pa nilagay ni God doon? No, it was part of the plan. Nakita na ng Diyos na magfo-fall ang tao right from the very beginning. Kahit na nasa state pa siya ng perfection. Ang plano ng Diyos is from everlasting to everlasting. Hahanguin niya yung tao. Yung despite nung pangit na senaryo na yun na bumagsak ang tao sa kasalanan, and yet naging blessing yon para sa atin. Sapagkat kung hindi nangyari yon, hindi darating si Christ Yan yung tinatawag na blessings in disguise o yung tinatawag sa theology na felix culpa. Blessings dumating after yung curse na yon. Okay? So ngayon, tignan po natin yon. Kasi, kung hindi nag-fall si Eva at Adan noon, pagpalagay mo, ibig sabihin, hindi nagkasala ang tao. So mananatili ang tao, the earthly siya, all throughout eternity. Pero hindi ganun. Ayon sa plano ng Panginoon, it was revealed now in the New Testament through the apostles, through the power of the Holy Spirit, na itong katawang panglupa ay i-glorify ng Diyos. Amen pa ba? That we will share the glory of God. And that is the marvelous thing of the gospel. Kaya nga, blessings in disguise. Felix culpa. Now,
What is the covenant of redemption? The covenant of redemption is an intertrinitarian covenant. It was an agreement not between God and man, but between the triune God themselves. It is pre-temporal agreement. Wala pa ang temporal world na ito. An eternal agreement between the Father, the Son, and the Holy Spirit for the salvation of the elect. Tatandaan ninyo, mamaya magiging very obvious sa mga statement ng mga teachings ni Apostle Paul, kayo was elected by God, was chosen by God before the world began. Walang nagkataon, walang by chance, hindi nagulat si God. Ay, dumaro si ano? Walang ganun. It was planned. Amen? Kaya nga pag naintindihan nyo to, matutuwa kayo kasi grabe pala yung pag-ibig ng Panginoon. Sino tayo para piliin ng Panginoon? Sino ako? Sino ka? Special ka ba? So it was an eternal agreement between the Father, Son, and the Holy Spirit for the salvation of the elect, to redeem sinners through the substitutionary death of the incarnate Son. So, ibig sabihin, inassume na sa triune God, ang ating Trinity God, ay may mga inassume silang role sa creation as well as sa recreation. Inassume na may mga assumed na roles na sila, kung ano yung mga part na gagampanan nila. Si Christ, ang kanyang assumed role is to submit totally sa kapangyarihan ng God the Father to provide atonement for our sins, to die as a substitute for our sins. Yun yung inassume niyang role. At ang Holy Spirit naman, ang kanyang assumed role, siya yung mag-a-apply ng lahat ng benefits ng cross ni Christ through faith sa bawat believer. And He will also act as the sanctifier. Where the Father appoints the Son as Redeemer, and the Son willingly agrees to fulfill that role. And the Holy Spirit will act as the sanctifier of the believers. That agreement of salvation that is done before creation. Amen? So at nakita natin through the advent ng covenant, sabi ko nga po sa inyo kanina, yung lahat ng covenant na ginawa ng Diyos sa tao is covenant of grace. It is successive ang revelation. Una kay Adan, and then pinagpatuloy kay Noah, and then kay Abraham, kay Moses, kay David. Ni-reveal unti-unti ng Panginoon. There was no mistake. Yung mga covenant na yon, hindi yung to correct yung previous error committed from the old covenant. There's no such thing as that. It was progressive revelation. Okay? So ngayon, bago tayo pumunta doon sa ating paksa, sabi ng Isaiah 46 verse 9 to 11, remember the former things long past, for I am God, and there is no other. I am God, and there is no one like me, declaring the end from the beginning. So nakita nyo si God, hindi siya manghuhuli. It was declared. Lahat, even yung fall of man,
It was declared right from the very beginning. And from ancient times, things which have not been done, saying, my purpose will be established, and I will accomplish all my good pleasure. Lahat ng ito is for the glory of God. At kitang-kita natin ngayon yan, especially in the book of Revelation, the glory of God was revealed. His righteousness was manifested to the whole universe. Calling a bird of prey from the east, the man of my purpose from a far country, truly I have spoken, truly I will bring it to pass. Yes. Walang sinabi ang Diyos na hindi nagkatotoo. Lahat ng dineclare ni God ay nangyari. Now, and I have planned it, surely I will do it. Amen? Tatandaan ninyo, yung accomplishment ng lahat ng promises ng Diyos, yung accomplishment ng lahat ng mga prophecy ng Panginoon will soon and will surely come to pass, and no one could hinder the plan of God, not even Satan. Amen. Not even Satan. Satan is nothing. Amen? Satan is nothing. Sinabi mismo ni Jesus Christ yan eh. He is nothing to me. Now, umpisahan natin, and this is pag-aaralan natin yung Ephesians chapter 1, verses 1 to 14. Tignan ninyo yung pagkakalatag ng statement ni Apostle Paul. Actually, itong passage na to, for a long period of time, it was our meditation. Kami nila Brother Mary noon, amazed na amazed kami sa Ephesians chapter 1. Kasi grabe yung content nito eh, amazing eh. Kaya lang noon, siyempre, bata pa kami sa Panginoon, hindi pa namin gaano mag-grasp yung truth na sinasabi niya, Apostle Paul. Napakabigat ng sinasabi niya patungkol sa ating kaligtasan. Now, pag-uusapan natin ito, no? Ito, dito, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, there's no blessing apart from the covenant of God. Walang aasahan ng mga tao outside the covenant. Kasi lahat ng blessings ay nakapaloob sa covenant ng Diyos. At siyang pag-uusapan natin ngayon. Blessed be the God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with a spiritual blessing in the heavenly places. Amazing. Pinagpala daw tayo ng Panginoon. Pinagpala tayo ng Diyos with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ. Yung blessings na yon is only available to the people through Christ. So therefore, lahat ng wala kay Kristo ay walang blessing. Amen? Isipin nyo mga kapatid, magja-jump muna ako kasi ito ay verse 3. Tapos yung kasunod yan, verse 4 up to verse 10, I think, yun yung content ng blessing. And then, matapos na i-discuss ni Apostle Paul itong blessing na to, mag-jump muna tayo saglit sa may verse 17. And then sinabi niya, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him. Prayer ko para sa inyo. Nawa, buksan ng Panginoon ang inyong puso't isipan. At bigyan kayo ng karunungan para maintindihan ninyo itong hiwaga na ito, sapagkat ito yung pag-asa at inaasahan natin sa Panginoon. Ito yung blessings ng covenant ng Diyos. I pray, sabi niya, that the eyes of your heart may be enlightened, so that you will know what
The hope of His calling. Ano nga ba ang inaasahan natin sa Panginoon? Tayo ba yung mga tao na religious lang, na pupunta ka lang every Sunday, and then devoid of hope? Alam nyo ba, isa sa central aspect ng isang believer ay yung hope na meron siya kay God. Hope. Pag-asa. Ang Kristiyano ay meron siyang inaasahan na pangako ng Diyos. At yung pag-asa na yan ay isa sa mga essential element ng faith. Kaya kung sinasabi mong ikaw may faith ka, and then wala ka namang inaasahan sa Diyos, anong hinihintay mo? Sa Panginoon. Tayo ay yung mga tao, alam nyo ba, ito, bago ko ipagpatuloy, no, sabi ni Apostle Paul, concerning this hope, na sinabi ni Apostle Paul, kasi napakalawak nito, no? Kailangan maintindihan natin yung the breadth, the width, the height, the depth of this hope. Tingnan niyo yung statement ni Apostle Peter. Sa may 1 Peter chapter 1, verses 3 to 9. Blessed be the God, the Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again in a living hope. Alam nyo yung mga words na ginagamit nila is hindi po yung mga ordinary things. It is something to ponder. He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Alam niyo ba mga kapatid, ang implication ng resurrection ni Christ? What will happen to us if Christ did not resurrected? What will happen? Sa tingin niyo may salvation tayo ngayon? Wala. Ang ibig sabihin kasi ng resurrection ni Christ, tinanggap ng Diyos yung kanyang sacrifice. Nung siya ay nabuhay, ipinakita ng Diyos na lahat ng benefit ng cross na yon was affected sa buhay ng bawat believer. Kaya nung si Christ ay nag-resurrect, nabuhay din yung pag-asa natin at yung hope natin sa Panginoon, which is very important. He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance. Pag-usapan natin mamaya yung inheritance. To an inheritance that is imperishable, undefiled, unfading, kept in heaven for you. Ang bigat ng mga pananalita. Ang bigat ng mga pangako. Na kami mga tagapagturo, kahit noon pa, nung mga bago pa lamang kami nung nag-umpisang mag-aral ng Biblia, amazed na amazed kami sa mga statements na ito. Hindi siya mga simpleng bagay. Ito ba yung mga ano niya, no? Mamaya, we will talk about inheritance. Who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. Now, balikan natin ito. So that may your eyes be, and the eyes of your heart may be enlightened, so that you will know what is the hope of His calling. Next, what are the riches of the glory of the inheritance of the saints? Amen. Yan yung inaasahan natin, yung inheritance na yan eh. Kaya nga, sinabi yan ni Apostle Paul, we are co-heirs with Christ. Amen. Nakikita nyo ba ang inyong sarili bilang heirs of God? Hindi lang kayo basta Kristiyano. Kayo ay mga tagapagmana ng Diyos.
And what is the surpassing greatness of His power toward us who believe? Ang bigat ng mga statement, hindi po ba? Now, let's proceed, no? Let's proceed doon sa may sa mga blessing. Kasi alam nyo mga kapatid, no, ang isang Kristiyano na hindi nakakaunawa nito, hindi niya naintindihan kung gaano kayaman yung kanyang tatamasahin sa Panginoon, sa glory, ay tulad ng isang tao na bulag. Alam naman siguro niyo kung ano yung ibig sabihin ng bulag, ano? Para ka nangangapa. Minsan nakala natin ang church puro activities lang eh. Di ba? Minsan nakala natin ang church puro fun lang. No. Yung mga bagay na yon ay ginagawa lang natin, we group together, we enjoy the presence of God, but we are working toward doon sa may sa mga pangako ng Panginoon. Nilalakaran natin hanggang sa mangyari yun sa buhay natin. Merong direction. So ngayon, para tayo magmimistulang bulag, pag tayo ay ignorante about the purposes of God sa ating buhay, sa pagkakatawag niya sa atin. Ang isa sa mga nakakalungkot na pangyayari minsan sa mga Kristiyano, sometimes we equate, no? Yung itong mga purposes ng Panginoong ito, minsan we equate yung sa ating mga predicaments na naranasan sa may buhay. Mga kapatid, iba ka. Iba yung pagkakahirang ng Panginoon sa'yo. Hindi kayang i-compare yan ng anumang material thing sa buhay na ito. Minsan, pag meron tayo mga sakit karamdaman, minsan kini-questionan natin si God. Minsan, pag wala tayong trabaho, minsan, pag wala kang pera, ganyang kababaw yung ating tingin sa pangako ng Panginoon. Para bang iyon ang measurement ng kaugnayan ng Diyos sa atin, kung pinagpapala ka ba niya o hindi. Kapatid, nagkakamali ka. Hindi yan ang measurement. Ang measurement ay yung truth declared by the covenant of God to us. Whether you are alive or dead, whether you are rich or poor, whether you are healthy or sick, yung truth declared kung ano yung inaccomplish ni Christ sa cross, sapagkat iyon ang mamanahin ng lahat ng mga anak ng Diyos. Amen. Kayo ba yung natutulala? Parang hindi nyo magasagap kung ano sinasabi ko. Okay, magpunta tayo doon. Okay. So, unahin natin yung unang blessing. Sabi kanina, di ba? Sa introduction ni Apostle Paul, He has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ. Okay, ito yung unang blessing. Sabi ni Apostle Paul in verse 3 to 6, Blessed be the God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with spiritual blessings in the heavenly places in Christ, just as He chose us in Him before the foundation of the world. Wala pa ang daigdig, wala pa sa Eva at Adan, wala pa yung mga magulang mo. Pinili ka na ni God. At ang tanong doon, sino ako? Para piliin ng Panginoon. Di ba tinanong yan doon sa may scriptures eh, what is a man that you are so mindful of him? Amen. Pinili niya tayo sa pamamagitan ni Jesucristo. Hindi ka pinili ng Panginoon dahil cute ka. Hindi ka pinili ng Panginoon dahil ikaw ay mabait ka, nasimpit. Tama ba yung Ilocano ko? Oo, tumamba. Pinili tayo ng Panginoon dahil kay Kristo. Amen. Not because of your good deeds. It is because of Christ. Dahil you are united with Christ, kaya ka pinili ng Panginoon. Before the foundation of the world, para maging ano, bakit ka pinili ng Panginoon? What is the purpose? To become what? Basahin nyo.
that we would be holy and blameless. May dating ba sa inyo yan, mga kapatid? Excited ba kayo dyan? Ha? Buti pa si Sister Lina sumagot eh. Yes. How about the others? Hindi kayo excited eh. Hindi kayo masaya. Amen. It was foreordained by God. Una, pag-usapan mo natin yung salitang holy. Sa Roman Catholic, ang pag sinabing saint, holy. Amen? Sila yung nagde-declare kung sino yung magiging saint. O nakita naman siguro ninyo yung canonization. Paano nagiging saint ang isang tao dahil meron siyang ginawa na something na maganda sa faith, at siya ay pagbobotohan pa ng maraming prosesong dadaanan bagong maging saint. Hindi po ba? Ika-canonize ka. Pero yung sinasabi ng Bible, you don't need canonization. Si God, right from the very beginning, before the foundation of the world, dineclare ka na niyang holy. Kabilang ka na sa mga saints of God noon pa man. Nung dumating na ang salvation sa iyo ngayon, saka pa lamang na-effect ito ng Holy Spirit sa iyo. Pero it was declared long time before. Wala ka pa. Nasa alapa ka pa lang doon. Isn't that amazing? Excited ba kayo doon? Sipin mo yun. Sino ka? Sino ka para piliin ng Panginoon? Lagi niyong iisipin na Gentiles tayo. Gentiles tayo. Hindi tayo part ng original na bayan ng Panginoon na Israel. Mamaya, makikita niyo pa yung mga katotohanan. Gentile nation tayo eh. Hentil. Buong orientation sa may buhay natin, pagano tayo. Pagkain natin, kultura natin, mga expression natin, dialogue natin, pagan tayo. Amen. Aminado ba kayo doon? And yet, pinili ka ng Panginoon. Dahil kay Christ. Amen. Para ikaw ay maging banal. Pinili ka ng Panginoon. At hindi lamang para, alam niyo ba ibig sabihin kasi ng banal o yung saint? Sinet apart ng Diyos. Inihiwalay ka ng Panginoon para sa Kanya. Para sa Kanyang kabanalan. Kasi lahat ng tao ng Diyos, lahat ng part ng Kanyang covenant ay pinabanal niya. Ngayon, hindi lamang yung pinabanal tayo ng Panginoon eh. Ang isa pang maganda doon, yung He made us blameless. Ano niyo ba salitang blameless? Ano yung salitang blameless? Can you mention some synonyms? Blameless? Sinless? Perfect? Ano pa? Spotless? Guiltless? Innocent? Totally purified? Yun ang ibig sabihin ng blameless? Isipin mo yun, no? Minsan tayo kung titignan mo sarili mo, no? Nagkakasala ka pa eh. Di ba? Ikaw mismo witness ka eh, sa kahinaan ng laman mo. Pero kay God, it was declared long time before na papabanaling ka niya. Gagawin ka niyang spotless. Guiltless. Lahat ng guilt mo tinanggal ng Panginoon. At ito ay naging effective na lamang nung narinig mo na yung Ebanghelyo. But it was planned. It was declared noon pa. Hindi nanguhula si God. Wala nagkataon kay God. Nagkataon ba kay God na si Sister Lisel nandito ngayon kasama natin? Lisette? May nagkataon ba kay God? Wala. Nagkataon lang ba na kayo ay nakatira sa may Bliss? At dito kayo dumadalo sa ICC? May nagkataon ba kay God? Tanungin nyo yan. Or si God ang nag-o-ordain ng lahat ng bagay?
It was ordained. Kaya nga isipin mo, no, you cannot equate this truth. You cannot equate this sa mga present predicaments natin sa buhay. And this is the reality. This is the blessing of the God's covenant, ordained for us since the world began. To become holy. Pinili niya tayo para maging banal, ibilang sa mga banal, at upang pawalang sala. Pawiin ang lahat ng karumihan na dulot ng pagkakasala natin. And that is the reality we have sa harapan ng Diyos sa ngayon dahil naunawaan na natin yung gospel. Amen. Masaya po ba kayo doon sa unang blessing? O malungkot pa rin kayo kasi wala kayong pera? Ha? Kasi hindi matangos ang ilong mo, kaya bigong-bigo ka sa Panginoon. Dahil hindi maputi ang kutis mo, kaya parang hindi ka satisfied sa buhay na ito. Ang babaw naman, kapatid. Sabi nga ni Apostle Peter, no, sa may Acts chapter 13, and when the Gentiles heard this, they began rejoicing and glorifying the word of the Lord, and as many as were what? Appointed to eternal life, believe. Wow! Lahat daw ng inappoint ni God since the foundation of the world ay mananalig. Inappoint na ni God yung ating kaligtasan noon pa. Amen. Isipin mo yun, kung gaano ka-amazing yung mga words na yan. Who saved us and called us to a holy calling, not because of our works, not because of our deeds, not because dahil ikaw yung masipag ka sa church, dahil ikaw ay giver ka ng church. None of those things. But because of His own purpose and grace, which He gave us in Christ before the ages began. Wow! Amen po ba? Kayo ba'y tahimik dahil kayo ay na-mesmerize? O tahimik kayo din hindi nyo para maintindihan magpahanggang ngayon? Next blessing. Adoption. Alam nyo ba ang ginamit na word ng Panginoon sa atin is adoption? Adopted. Alam niyo naman sa tang adopted, hindi po ba? Inadapt tayo. Hindi ka original na anak ng Diyos. Inadapt ka dahil kay Kristo. Yan ang pagkakatawag ng Panginoon sa mga hentil na tulad natin. In love, He predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to Himself. Nakita niyo yung mga blessings na yun connected kay Christ? Kaya pag wala ka kay Christ, ano asahan mo? Wala. He predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to Himself, according to the kind intention of His will, to the praise of the glory of His grace, which He freely bestowed on us in the Beloved. Wow! Amen? Isipin niyo mga kapatid, iyan na yung ating bagong kalagayan ngayon. Natanggap na natin ngayon yan eh. But it was planned before the world began. Amen? Inadapt na tayo ng Panginoon. Di ba? Isipin mo yun, no? Actually, ito Ephesians chapter 1 lang ito, ha? Kung pupunta kayo sa Ephesians chapter 2, kasi itong pinag-uusapan natin, ito yung summary of the whole book of Ephesians. Ito yun. Sa Ephesians chapter 2, alam nyo ba paano dineclare ni Paul yung ating totoong kalagayan prior na inadapt tayo ng Panginoon? Chapter 2, verse 1 to 3, anong pagkakasabi roon? You were dead in your sins and trespasses. You were sons of disobedience and by nature children of wrath.
O yan. Sinabi rin ni Apostle Paul, yun tayo, dati. Totoo ba o hindi? Amenable ba kayo o hindi? Alam nyo, bakit importante na ganituhin natin, himay-himayin natin? So that you will appreciate the beauty ng election ni Christ sa atin. Kasi minsan nagiging trivial na lang yung yung salvation eh. Nagiging insignificant na lang. Kaya kailangan ma-refresh muli, kapatid, sa iyong puso't isipan kung gaano kayaman yung pag-ibig na tinanggap mo sa Panginoon. Amen? And then, for those whom He foreknew, na-foreknew na ni God noon pa. He also predestined to become conformed to the image of His Son. So, ibig sabihin, ito yung purpose nun. Kaya ka inadapt ng Panginoon, hindi ka lang basta inadapt ng Panginoon. It is adoption with a purpose. And what is the purpose? That we may be conformed to the image of His Son. Magiging kalarawan mo rin si Jesus na kung saan ka tinawag ng Diyos. Amen. Gusto niyo ba yon, maging kalarawan ni Jesus? O gusto niyo manatiling kalarawan ni Satanas? Amen. Nakita niyo yun? Diyan tayo papunta, kapatid. And but that is the reality right now. Pero ang Holy Spirit ay nagtatrabaho sa atin, nire-refashion niya tayo unti-unti as we walk in faith through obedience. Pinafashion ni God yung ating mukha, yung ating pagkatao sa larawan ng Panginoong Yesus. Habang lumalapat yung ating sarili, yung ating kagustuhan sa kagustuhan ng Panginoon, we are being conformed little by little. Amen. Masaya po ba kayo doon? Kahit wala kang pera. Do not equate. Amen. Yan yung mga truths accomplished by Christ on the cross and now available to the saints. Tingnan niyo itong verse, itong maliliit na verses na ito. Ito ay kinuha ko sa may 1 John chapter 3, verses 1 to 3. Ano pa yung sinasabi dyan? Actually, isa ito sa mga amazing verse na buhat pa nung bago pa lamang ako, tuwang-tuwa ako pag nababasa ko itong verse na ito. See what kind of love the Father has given us, that we should be called children of God. What a mother of love that God bestowed upon us, na tinawag niya tayong children of God. Dati children of wrath tayo eh. Sipong gaano kalaking pag-ibig ng Diyos na yun. And so, that we are. The reason why the world does not know us is that it did not know Him. Beloved, we are God's children now. Sabi mo nga sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Amen. Di ba nakakatuwa yun? Kasi dati naman, hindi naman tayo dating anak ng Diyos eh. Anak tayo ng Diablo dati. But now, tinawag tayo mismo ng Diyos. Anak kita. Yun nga yung terms kasi ng covenant, di ba? Anong pinag-uusapan natin? Sa covenant, doon lang nangako ang Diyos that I will be your God and you will be my people. That is a covenantal statement. And what will be has not yet appeared. But we know that when He appears, we shall be like Him. Sa pagbabalik ni Christ, makukumpleto na, no? Makukumpleto na yung refashioning na ginagawa ng Diyos sa atin. Yung conforming to the image of the Son. Because we shall see Him just as He is. Third blessing, redemption. Ano yung first blessing kanina?
Election. Pinili ka ni God before the foundation of the world. Second blessing, what? Inadapt ka ng Panginoon. Pangatlo, redemption. Okay? In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace, which He lavished on us. Mga kapatid, alam niyo po ba ibig sabihin ng salitang redemption? Ano ibig sabihin ng salitang redemption? Ha? Tinubos. Ano pa ibang mga salita tungkol sa tinubos? Pag sinabing tinubos, what does it mean? Binayaran. He bought us with a price. A very high price. Hindi libre ang pagkakaligtas sa'yo ng Panginoon. Hindi sinabi ng Diyos, sige, Nancy, pinatawad ko ang kasalanan mo. Hindi po ganun yun. Pinagbayaran yan. Ang mahal, very costly, and it was freely given to us, and yet it is very costly. Bear that in mind. Napakamahal ng ibinayad ng Panginoon para lamang ikaw ay mapabilang sa kanyang mga anak. Ang ibang words dyan sa salitang redemption is ransom. Parehas yung idea na may binayaran na malaking halaga. Amen? Kaya nga, tatandaan ninyo, sa Day of Judgment, hindi ka na yung hindi mo nakatakutan kasi ang Day of Judgment, in a sense kasi, ang magbabayad na lang doon sa Day of Judgment ay yung may mga pending account kay God. Yung may mga utang pa kay God na hindi na kaya makabayad. Tayo, may nagbayad ng utang natin eh. Remember this, tayo yung mga tao na ang laki ng utang natin kay God, and yet hindi na natin kaya magbayad. Because Christ settled it for God once and for all. Siya ang nagbayad nun. Yung malaking amount na yon. Amen? Kasi ayon sa justice ng Diyos, dinidemand niya yung full payment ng hinihingi ng kanyang justice against our lawlessness and rebellion against God. At iyon ay sinettle ni Christ in full. Na-satisfy nga yung wrath of God. Kaya hindi po basta-basta yung salvation natin. Hindi lang basta, pinapatawad ko na si Iya sa kanyang kasalanan. Hindi po lang ganun po yun. It was ransom. Kasi ikaw hindi mo na kaya. Wala ka na. Papunta ka na doon sa destruction. Kung hindi ka kasama sa tinubos ng Panginoon, wala ka na. Wala ka ng kakayanan na magbayad. Hindi mo na kayang iligtas ang sarili mo. Amen pa ba? Huwag niyo kakalimutan yung kapatid. Kaya do not undermine yung salvation that we have received from God. Always bear in mind na ang laki ng ibinayad ng Panginoon sa atin. Ngayon, comparing sa ating paglilingkod sa Panginoon, pwede ka ba magmalaki? Lord, ang laki na naitulong ko sa iyo. Ang laki na naitulong ko sa iyong iglesia. Ang dami ko nagawa, may utang na loob ka sa akin. What? You cannot say that. Kasi buong buhay mo kulang. Lahat ng paglilingkod mo, kulang pa yan. Pangbayad sa utang na binayaran ng Panginoon sa atin. Yung topic natin, kung nakadalo kayo ng Zoom Bible Study last time. Ang laki ng utang natin. Kung ilalagay mo sa monetary amount, billions, hindi mo na kayang bayaran. Totally bankrupt. Amen? Nasatisfy ito ng Panginoon. So, nung nabayaran yon, saka lamang nagkaroon ng reconciliation. Doon lamang naging available yung reconciliation. Si God, hindi na siya wrathful against us, kung hindi because of the blood of Christ. Ganon kamahal. Kaya wag niyong mamaliitin yung salitang redemption.
Tuwing naaalala nyo, tuwing nababanggit yung salitang redemption na yan, lagi nyo ipapasok yung isipan, yung presyo. Sabi nga ni Apostle Peter, knowing that you were ransomed from your futile ways, inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver and gold, but with precious blood of the Lamb, without spot and without blemish. Tatandaan niyo to tungkol sa redemption. Twice tayong pagmamay-ari ng Diyos. Never forget that. Una, ginawa niya tayo. He created us. He gave us life and everything. But nagrebelde tayo. Hindi natin siya kinilala. So therefore, na-forfeit natin. Na-forfeit lahat. And then, ang ginawa ng Panginoon, instead na mag-vanish tayo from our sin, anong ginawa ng Panginoon? Tinubos niya tayo. And that is the second time na pagmamay-ari tayo ng Panginoon. Amen. Fourth blessing. Hindi lamang yung hindi lamang yung pinili ka ng Diyos, hindi lamang yung ikalawa? Inadapt ka ng Panginoon bilang anak niya, hindi lamang yung tinubos ka ng Panginoon, binayaran niya. Kita mo kung gaano kagaling ang Panginoon, ano? Nireveal niya yung sarili niya sa atin. Nireveal niya yung plan. Nireveal niya pati yung aasahan natin sa future. Yung pagkaunawa sa lahat ng nangyayari sa mga kaganapan sa buong mundo. Ang mundo, they have no knowledge at all. They have no idea what is really happening in this world right now. Ang mga isip lang ng tao, tignan nyo sa internet. Si Duterte, dinala sa ICC. Sila Bongbong Marcos. Ganun lang, doon lang nakapix yung mga isip ng tao. Wala silang ka-idea kung ano ang nangyayari sa Kingdom of God. Amen. Kaya nga tayo, kung titignan mo yan, we are seated in the heavenly places. Ang taas ng pinaglagyan sa atin ng Panginoon. Ang ating pag-iisip ay hindi katulad ng pag-iisip ng mga tao sa mundong ito. Nakikita natin yung holy purposes of God on a higher level. Ang ating mga mata ay bukas because of the revelation of God. We see things through faith, through His words, through His promises. Kaya tayo yung mga tao na hindi tayo lumalakad sa kadiliman. Nakikita natin yung nilalakaran natin. Nauunawaan natin kung ano yung nangyayari sa ating lipunan sa buong mundo. Naiintindihan natin exactly because we know the Bible. God revealed to us His mystery. In all wisdom and insight, He made us known the mystery of His will according to the kind intention which He purposed in Him, with a view to an administration suitable to the fullness of times, that is the summing up of all things in Christ, things in heaven and things on earth. Alam ba ng mga tao yan sa mundo? Kung ano yung nangyayari ngayon? Kung saan papunta yung history natin? Bakit nangyari in the history yung mga ganitong mga bagay? Wala silang ka-idea. Pero tayo nakakaalam ng mga prophecies, tayo nakakaalam ng salita ng Panginoon. We know, we see. Papuntang lahat sa establishment ng Kingdom of God. Hindi na nakikita yung Kingdom of God. Na unti-unti na nag-aarise ang Kingdom of God. Unti-unti na nag-aarise yung mga righteous. Hindi na napapansin yun. Hindi na napapansin na ang masama patuloy magpapakasama. Ang matutuwid, nagpapakatuwid. They don't know that. Wala silang ka-idea na pabalik ng Panginoong Yesus. But only through His people, He revealed that mystery. The hidden mystery, hidden in the past. Even yung mga Old Testament people, hindi na naintindihan yung mystery nito. But it was now revealed to us through Christ.
through the power of the Holy Spirit. The immutable, the unchangeable purposes of God, and they will all surely come to pass. The mystery, which was not made known to the sons of men in other generations, as it has now been revealed to His apostles and prophets by the Spirit. This mystery is that the Gentiles, tayo yun, the Gentiles are now fellow heirs. Kasi yun ang alam no, ng mga tao, yung Israel lang dati, ang heirs of God. But now, inopen ng Panginoon yung pintuan ng kanyang kaharian na yung mga Gentile believers in Christ ay nakapasok sa kanyang covenant. Nakapasok sa kanyang kingdom. Naging part of the new creation. Naging heirs of God. Members of the same body and partakers of the promise in Christ through the gospel, to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ and to bring to light to everyone what is the plan of the mystery hidden for ages in God who created all things. Wow! Amen po ba? Kaya nga ang sabi ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 2, no? Kasi sabi ko nga sa inyo, ang Ephesians chapter 1 na ating pinag-uusapan, siya yung pinakasummary ng buong book of Ephesians. Sa Ephesians chapter 2, ni-remind tayo, sabi ni Apostle Paul sa may verse 11, therefore remember that at one time, you Gentiles in the flesh, called uncircumcision by what is called the circumcision. Hindi po ba? Tama? Yes. Verse 12, remember that you were at that time separated from Christ. Totoo ba? Totoo po ba? Sumagot naman kayo. Bigay na bigay ako rito, tapos kayo, parang remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenant of promise. And that is the reality. At one time, hindi kayo kabilang. But now, di ba? Having no hope without God in the world. But now, sabi ni Apostle Paul, in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. Wow! Amen. That's part tayo ng mystery. Nagtataka nga ako sa mga Christians Magpahanggang ngayon ang tingin nila doon sa Israel, yung literal na Israel, na iyon pa rin ang chosen nation Ang linaw sa binasa natin, naging part na kayo. Naging members na kayo. Kabilang na tayo sa bayang Israel. Ang basis ng pagiging bayan ng Panginoon ay yung mga nasa faith in Christ. Whether you are biologically Jew, an Israelites by flesh, or Gentiles na naniniwala kay Jesus. Connected through faith. Iisa na siya. Tayo ay tinatawag ng mga spiritual Jews. Tayo ay mga spiritual Israelites. Kasi naging tagapagmana tayo, naging anak din tayo ni Abraham through faith. Amen. Now, ito na yung ating panglimang blessing. In Him, also we have obtained an inheritance, having been predestined according to His purpose, who works all things after the counsel of His will. Wow! Nakita nyo, importante yan. Isa yan sa mga inaasahan natin sa Panginoon. Ang Kristiyano
ay tagapagmana ng Diyos. Ang linaw-linaw yan sa mga epistles ni Apostle Paul. Tinawag tayong co-heirs with Christ. At ano yung mamanahin natin? Having obtained an inheritance who have been predestined, na itakda na noon pa yan before the foundation of the world, according to the purpose who works all things after the counsel of His will, to the end that we who were first to hope in Christ would be to the praise of His glory. In Him also, after listening to the message of truth, the gospel of your salvation, having also believed, and you were what? Sealed. Mark out. Tinatakan ka ng Diyos. You were sealed. In Him, with the Holy Spirit of promise, who is given as a pledge of our inheritance. Ang Diyos, sinigurista niya para meron kang assurance Tinatakan ka niya sinelyuhan ka niya. Kapain nyo nga yung noon ninyo. Kapain nyo yung noon ninyo. May nakaratak ba? Yung mga tao, natatawa ako even mga Christians, wala nang ibang bida sa kanila kundi mark of the beast. Bidang-bida si beast sa mga Kristiyano because of their ignorance in the book of Revelation. Yung mga tataka na. Pati mga Kristiyano natakot ba matatakan sila. Mga kapatid, alam nyo ba, basahin nyo kasi yung Bible. Basahin nyo yung book of Revelation. Twice binanggit sa Revelation. Sino lang yung sasamba sa beast? Yung ang mga pangalan ay wala sa aklat ng buhay, buhat pa nung lalangin ng daigdig. Sila lang ang sasamba doon. Kayo na pinili ng Diyos before the foundation of the world, by no means, mapapabilang doon. And then natakot kayo. By no means, kasi sealed na kayo Wala nang makakanakaw niyan, kapatid. Wala na. Silyado na kayo. Markado na kayo ng Panginoon. Tinatakan na kayo ng Diyos. Property na kayo ng Panginoon. Kaya ang tawag sa inyo, God's own possession. Amen. Tapos hanggang ngayon, tatakot pa rin tayo. It is because of the ignorance. Dahil hindi nyo alam yung salita ng Panginoon. Kaya importante yan, kapatid. Importante ito. Yung pamana mo, para ma-assure yan na tatamasahin mo yan, ibinigay ang banal na Espiritu sa'yo. Yung banal na Espiritu na yon, once you receive it, it becomes your seal. You are sealed. Walang makakaalis niyan. Amen. Masaya po ba kayo doon? Kahit wala kang pera? Kahit may sakit ka? Kahit nag-break kayo ng girlfriend mo? Minsan, kinukumpara natin sa mga trivial things ng mundong ito, yung mga bagay na yon. Grabe yung mga pinagsasabi ni Apostle Paul dito. Kakalimutan lang natin yun dahil nga, kasi namatay yung nanay ko, yung tatay ko, hindi na naniniwala sa kanya. What? Who is given as a pledge of our inheritance, with a view to the redemption of God's own possession, to the praise of His glory. Kaya ngayon ang sabi sa 1 Peter you are a holy nation, a peculiar people, a people belonging to God. Property kayo ng Diyos, God's own possession, treasure of God. Ano pang gusto niyong term? Amen po ba? Tingnan niyo yung mga iba pang statement. Mag-end na po tayo. Pakibasa nga po mga kapatid sa may 1 Peter.
how come na it was reserved in heaven for you, yung inheritance na yan, and protected by the power of God? Paano yun? Kasi iyon yung Holy Spirit, iyon yung selyo. Yun yung pinaka-protection, pinaka-assurance, nakakamtan mo yun. At wala makagalaw doon, not even Satan. Amen. Grabe yung assurance. Kaya kung tatanungin nyo, mayroon bang assurance ang salvation? Yes! Matinding assurance yan. Kasi yan, hindi yan nakabase sa gawa ng tao. Hindi yan nakabase sa estado mo. Ito'y nakabase sa ginawa ng Panginoong Yesus para sa atin. Another verse. Tayo pong lahat ay tumayo at basahin po natin ito. And then we will close in prayer. Sabay-sabay po tayo. Okay, and we know Amen. Nakita nyo, yan yung tinatawag na the golden chain. Lahat ng tinawag ng Panginoon right from the very beginning, predestined to be conformed to the image of the Son. At pagkatapos noon, lahat ng naipredestined na yon, tatawagin ng Panginoon pagdating ng takdang panahon, tulad natin ngayon. At pag tinawag ka ng Panginoon, automatically, He will justify yun. He will make you spotless, blameless by the blood, by the atoning work of Christ. And then, habang tayo ay sinasanctify ng Holy Spirit, we are now waiting for glorification at the second coming of our Lord Jesus Christ. That is the scope of the covenant of redemption na itinatag ng Diyos sa atin before the foundation of the world. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama, nagpapasalamat kami sa iyong napakagandang plano, Panginoon, para sa amin. And sometimes, O Lord God, na hindi namin nakikita ang kayamanan, O Lord, ng iyong mga pangako sa amin. Kung ano yung inaccomplish ni Christ sa cross. And oftentimes, Father God, we equate those things, O Lord God, sa mga trivial predicaments namin sa buhay na ito because of our short-sighted perspective in life. Now, O Lord, forgive us of our unbelief. Heal us of our unbelief. And teach us, O Lord God, and focus our eyes on Christ, who is the author and the finisher of our faith, who will complete our faith, O Lord God, until the day of your coming. Lord, establish us in faith. At nawa ang mga katotohanan ito na ginawa mo sa amin, ang maging basihan namin, O Lord God, ng paglilingkod namin sa iyo. Maglilingkod kami sa iyo, Panginoon, hindi bilang mga utang na loob mo sa amin, kung hindi, O Lord, hindi namin kayang i-express, O Lord, ang kabutihan mo sa amin, hindi namin kayang bayaran, but we express them, Father God, in a form of service unto you. Nawa, Panginoon, kahabagan mo kami at patuloy mo kaming tulungan, sapagkat kami, O Lord, ay mahihinang mga nilalang. Lord, we cling to your words and to your promises, which you have declared unto us through your covenant. May you bless us all, and may all these words, Father God, lahat ng katotohanan, lahat ng blessings which you have intended for us since the foundation of the world, Lord, ay manatili sa puso ng iyong mga hinirang, now and forevermore. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you all.